Yo, NBA fans! Nakabawi sa home ground itong Minnesota Timberwolves. Pero bad news dahil na-injury dito si Anthony Edwards. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! First quarter pa nga lang, nagbabawi na agad ang Wolves sa kanilang pangit na 3-point shooting last game. Dalawang magkasunod na tres nga agad ang binitawan nila. Sinundan pa yan ang napakagandang pasa ni Edwards para sa alley-oop dunk ni Jaden McDaniels. Bukod pa dyan, napakainit itong si Julius Randle. Siya nga ang namahala sa opensa ng Wolves. Grabe to, hindi mapigil ng Golden State. Sinubukan siyang sa Benny Hill pero tumalsik lang to. Napakainit na start para sa Wolves, 13-0 run. Sobrang higpit din kasi ng depensa ng Wolves eh. Napipilitan tuloy ang Golden State ng mga alanganing tira. Kitang-kita dito yung epekto ng kawalan ni Steph. Bukod pa sa magandang depensa alat din talaga at ayaw pumasok ng mga tira. Ito nga't malapitan na pero kinabus pa. Nice hustle by GP2, pasa kay Jimmy Butler for 3, bang! Unang score ng Golden State yan. Titirahan pa sa mukha itong si Rudy Gobert. Napakagandang depensa naman ang pinakita dito ni Gary Payton. Nice steal. Fast break opportunity para dito sa Warriors. Smoothie for the floater. Ano ba yan? Sana inusog natin yung ring. At ito nga't naagawan pa si Pat Spencer. Nabaliktad ang storya. Fast break sa Wolves. Tinira ng tres si Reed. Mawawalan pero grabing hassle ng former Warriors na si DiVincenzo. Binigyan ng second chance si Nasri, di na daw niya sasayangin. Sana all. Dito Edwards for the drive pero si Gobert naman ang hassle for the tip in. Pero napakaganda ng nilalaro ni DiVincenzo dito, no? Grabe ang sipag nito. Nabigyan tuloy ng second chance ang Wolves at nakatira ng 3 si Edwards. Dito napakaganda pa ng ipapakita ng depensa. Mahuhuli yung pasa. Nice steal by DiVincenzo. Dahil nga dito ay easy layup mula kay Alexander Walker. Pero susubukan naman sumagot ng Warriors dito. Jonathan Kuminga with a nice jumper fade away. At makakakuha rin dito si Buddy Hield ng kanyang unang tres. What a nice bounce pass naman and a nice cut mula kay Podziemski. Dito to drive si Butler, kick out kay Draymond Green. Draymond Green titira ng tres, si check. Pero under 1 minute ng first quarter ay napakagandang drive at napakagandang dunk mula kay Edwards. Bukod pa dyan ay nakakuha ng 3 steals si Edwards sa first quarter pa lang. Total of 5 sa Timberwolves. Dahil sa magandang depensa nila, nakalamang sila 29-15. 14-point lead at patuloy ang pagkarangkada nila sa second quarter. 2 straight buckets nga dito kay Alexander Walker, pipinsanin ni SGA ang running for MVP. At patuloy ang pag-atake dito ng Timberwolves, walang takot sa Golden State. Patuloy naman ang struggle dito ng Warriors, talagang hindi sila makahanap ng open shot. Dito nga ay naputukan na sila ng oras. Talagang sobrang sikip ng depensa ng Timberwolves. Gamit na gamit ang kawalan dito ni Steph. Dito nga ay mapipilitan na lang si Buddy Hield na itira ang bola, airball tuloy. Ito ulit, Buddy Hield na naman, 4 seconds left sa shot clock. Mapipilitan na namang ibitaw, shot clock violation na naman. Hirap na hirap sila sa scoring pag wala talaga si Curry. Ang ganda pa ng depensa nitong Wolves eh. Dito nga tasundutan ni Edwards itong si Pat Spencer. Easy fast break opportunity, final na lang ng Warriors para hindi pumasok ang tira. Atakihin naman sila ni Edwards dito pero nice block kay Stacey Jackson Davis. Bumagsak si Edwards, ay naku po. Na-injury pa nga. Pagsabay kasi ni PJD dito, sakto pagtapan niya dito kay Edwards ay pagbagsak, napaka niya ang paa nito. Naipit. Mukha namang hindi sinadya ni TJD, no? Nagsakto lang talaga sa landing spot. Medyo weirdo lang kasi parang wala siyang pakialam. Habang si Edwards ay namimilipit sa sakit. Kahit nga si Curry ay nalungkot sa nakita niya. Wala naman kasing athlete na gustong makitang na-injury ang kapwa niya athlete. Kahit pakalaban na team yan. Dahil nga dyan ay iika-ikang bumalik sa locker room itong si Anthony Edwards at lumabas muna buong second quarter. Pero inandel naman ni Julius Randle ang opensa ng Wolves. Siya nag-take over sa kawalan ni Anthony Edwards. At hindi rin talaga nila mapigilan. Tingnan nyo dito, napakagandang kick out kay DiVincenzo for the wide open 3. Ang ganda ng play. At talagang hirap na hirap ang Warriors dito, hindi lang sa opensa, pati na rin sa depensa. Randle na naman na atake, tinapostehan si Moody. At nice turnaround ang ginawa dito, ang bilis kumilos, parang hindi big man.
DiVincenzo dito aatake. Mawawalan pero makukuha ni Randle ang offensive rebound for the putback. Magandang pasa pa kay Conley. Bubuo ng 3. Bang! Julius Randle on fire. But oops, hindi pa tapos. Aatakihin dito si Draymond Green. Magandang kick-off kay McDaniels at layup lang ng ganun-ganun na lang. Alley-oop dito kay Gobert pero matatapik ni TJD. Makukuha ni Moody ang bola. Fast break opportunity para sa Warriors. Ito nga binigay kay Podziemski at balik kay TJD. Sinusubukan buhayin ng Warriors. At ito rin si Kuminga. Maganda nilaro nito ngayon, no? Hindi inaasahan pero nag-step up si Kuminga sa game na to. Nabigyan nga siya ng minuto ni Steve Kerr. Kumpara sa mga nakaraang games na talagang hindi siya pinapasok. At ginamit naman niya ng maayos itong minutong to. 8 puntos magkakasundot nga ay galing dito kay Jonathan Kuminga. Pero bitin pa rin ang efforts dito ni Kuminga dahil natapos ang second quarter sa score na 56-39. 17-point lead ng Wolves. At before the second half, ito at nag-warm up na ulit si Anthony Edwards. Mukhang okay na ata. At ayun, confirm. Nag-thumbs up na at okay na nga to. Nakabalik na nga to para sa third quarter. Buti na lang at hindi malala ang naging injury niya. Kailangan lang sigurong itagtag konti ang paa. Sisimulan nga ni Jimmy Butler na isang blow by layup. Mahuli naman dito ang pasa ni Kuminga. Nice defense by Jaden McDaniels. Fast break, Timberwolves. Pero babawi naman dito si Kuminga at masusundutan si Randle. Pero hindi pa tapos dahil pagbalik sa offense ay isang magandang dunk against kay Gobert. Body dito the drive, makikita si Jimmy Butler for the open 3. Hindi man lang binantayan at ito naman titirahan si Gobert. May kasama pang foul, grabe ka Jimmy Butler. Pinasabitan ng 7'1" na si Rudy Gobert. At talagang kinakawawa ng Warriors dito si Gobert. Akala ko ba dating defensive player of the year yan, blow by Kuminga with a reverse slam. At nabuhayin na nga dito ang Golden State, nice defense mula kay Draymond Green. Bigay siya dito kay Podziemski, makikita si Buddy Hield for the 3. Bang! At nakahabol na nga dito ang Warriors from a 17-point lead. 7 na lang ngayon. 16-6 run sa third quarter. Pipigilan naman yan ni Nasrid with a 3-pointer. Pero hindi pa tapos ang Warriors dito. Makikita si Kuminga sa corner, gaganti ng 3. Sasagutin ulit yan ng Wolves. DiVincenzo for 3. Bang! At dito nga ay nagsimula na magtae ang Warriors. Turnover after turnover after turnover. Dahil din yan sa napakagandang depensa ng Wolves. Dito nga't airball na naman si Moses Moody. Kumain ka ba pre? Ano bang ginawa mo Moody before the game? Bakit hindi man lang tumatama ng ring ang tira mo? Buti pa si Nickeil Alexander Walker ay mainit sa 3. Mukhang maganda kain before the game at maganda rin naman ang alley-oop dito kay Anthony Edwards. At nagpatuloy dito ang Timberwolves no, napakaganda ng ball movement nila. Dito what a pass kay Randle. Buti nakuha ni Randle ang bola at napasok pa. Parang nandidiri sa bola, TJD with the turnover. Makukuha yan ni Nasrid. At bibigay ulit sa 3 dito sa pinsan ni SGA, Alexander Walker for 3. Tuwang-tuwa ang mga fans dito at kita-kita naman sa mukha ni Kerr ang disappointment. Napapailing pa nga. Paano naman kasing hindi? 20 na naman ang kalamangan dito ng Timberwolves. Pero hindi pa yan tapos dahil lalaki pa lalo kalamangan dito. Gobert with a nice putback slam. At dito papakitaan na naman tayo ng magandang ball movement. Alexander Walker the drive, titira. Uy, fake pala yun. Pinasa kay Nasrid sa corner for that 3. Dito bibigay naman kay Edwards ang bola. Kuminga nagbabantay sa kanya dito. Magaling na defender dito pero papanisin lang ni Edwards. Walang sinabi depensa ni Kuminga. Pero hindi pa sumusuko dito si Buddy Hield at titira nga ng isang 3-pointer. Bukod pa dyan, makakasundot siya sa pasa ni Gobert dito kay Nasrid. Pepesto nga ulit sa 3, pero mawawalan siya this time. Bukod niya lang doon si Podziemski for the offensive rebound. Pero masyadong overpowered dito ang offense ng Wolves. Talagang hindi nila mapigil. Si Butler naman susubok dito. Si McDaniels nga nagbabantay sa kanya na magaling na defender pero buti na lang na-screenan. Open na open siya doon. Nice kick out dito ay Kuminga. Open 3 by Podziemski. Bago pa naka-3. Hindi pang ilan na ata na yun pero marami kasi siyang vintage. Buti pa si Edwards pumapasok ang tira. Basic na basic lang pero sabi ni Buddy Hield basic lang din daw sa kanya yan. 15-point lead tayo dito. Hindi pa tapos ang buhay ng Warriors. Pero talagang hindi mapigil ang mga superstar nitong Timberwolves. Edwards papalisin na naman si Kuminga.
At din na naman nga kalamangan, dito iwawagayway na ni Steve Kerr ang puting bandera. Susuko na nga ang Warriors dito at matatapos ang laro sa score na 117-93. Tabla na ang serye. Grabe itong si Julius Randle. Napakaganda na naging laro niya ngayong game. Nakakuha nga siya dito ng 24 points, 7 rebounds, and 11 assists. Ito nga ang career playoff high niya sa assist. At muntik pa nga mag-triple-double. Nakakuha naman dito si Anthony Edwards ng 20 points and 9 rebounds. Nagambag naman ng 16 points si McDaniels. Sinagdagan pa yan ng 20 points si Alexander Walker off the bench. Nakapagbigay naman si Butler ng 17 points and 7 rebounds para sa Warriors. 15 points naman dito kay Buddy Hield. Medyo mababang scoring para sa dalawang to. Hindi nila napagpatuloy ang magandang laro mula sa Game 1. At ito ang nakakagulat. Nasa starting lineup itong si Quentin Post. Pero 3 minutes lang nakapaglaro at blankong-blanko ang stat sheet. Anong nangyari? Pero buti na lang ay nag-step up dito si Jonathan Kuminga with 18 points and 5 rebounds. Siya nga ang nanguna sa 16-6 run nila kaninang third quarter. At ang rason kung bakit sila nakahabol at napalitang lamang sa 7. Kaso lang ay nilabas agad siya ni Steve Kerr kung kailan napakaganda ng nilalaro niya. Pero ayun nga, tie na ang serye natin ngayon, all won. Game 3 natin sa darating na linggo, kung saan babalik tayo sa Warriors home ground. Mukhang hindi pa rin makakapaglaro si Steph Curry. Kaya ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ay makakanakaw ang Timberwolves ng isa sa home court ng Warriors at makakalamang ng 2-1 sa serye? O makakahanap na kaya ang Golden State ng paraan para punahan ang kawalan ni Steph Curry? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.